Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. And yung topic po natin for today is ano ang tunay na katauhan ng Antikristo. And makikita po natin to sa 1 John chapter 2 verse 18. Dear children, this is the last hour, and as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come. This is how we know it is the last hour. Sa Tagalog po, mga anak, huling oras na. Gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo, kahit ngayon ay lumilitaw na ang maraming Antikristo. Kaya nalalaman natin huling oras na. Ngayon po, i-share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Sa first teaching po, the Antichrist was mentioned only 1 and 2 sa 1 John po. So, yung Antikristo po, na may mention lang po siya sa 1 John and sa 2 John na makikita po natin to sa Bible. Doon lang po na ituturo kung ano ang Antichrist sa ating mundo. And wala na po tayong ibang Bible verse na makikita about sa topic po na to. Sa second teaching naman po, the Antichrist lived in the 1st century. So, yung Antichrist po na sinasabing yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos, hindi po siya sa ngayon lang nalaganap, kung hindi nung 1st century pa po sa kapanahunan pa po ni John, na isang disciple ni God. Doon pa lang po sa panahon nila, meron na pong Antichrist na yung mga tao nga pong hindi naniniwala sa Panginoon sa Kristo. So, hindi lang po siya sa panahon natin, but then, a long time ago, meron na po talagang mga taong hindi naniniwala sa pagkabuhay ng Panginoon. Sa third teaching po, the Antichrist is not to be feared. So, yung Antikristo po is huwag po natin silang katakutan dahil mas malakas pa rin po yung power ni God para mapahinto lahat ng bagay na to, and hindi naman habang buhay mananatili yung paghahari ng kasamaan sa mundong ito, dahil nakasaad sa Biblia na ang Diyos ang siyang maghahari sa buong mundo at maglalaganap ng magandang balita. Proceed naman po tayo sa application. First application, study the Bible exegetically. So, yung nababasa po natin sa Bible, hindi po yung nababasa natin na papasok sa isip natin, but then hindi natin siya sinasabuhay. So, gawin po natin every time na nagbabasa tayo, intindihin natin yung mga binabasa natin, and if nauunawaan natin siya ng mas maigi, mas maganda rin na isabuhay natin siya. Hindi yung nagbabasa nga tayo, hindi rin naman natin siya sinasabuhay. So, parang nonsense din yung pag-aaral ng Biblia kung hindi rin naman natin siya isasabuhay. Second application, avoid reading exegetically. So, yung pagbabasa ng Bible, i-avoid natin yung pag may nakikita tayo or may nababasa tayo, napapanood tayo na parang below na siya dun sa Bible or hindi naman siya kasama. Huwag natin ugaliin na puro ganon na yung magbabasa tayo ng hindi nakalugod-lugod sa Biblia or kalugod-lugod na sa Diyos yung ginagawa natin pagbabasa, na parang every time na may nababasa tayo, pinagsasama-samin natin siya, and then gumagawa tayo ng parang sarili nating katuruan. Huwag po tayong ganun. I-avoid po natin yung mga readings about them. Sa third application naman po, be confident of the triumphant of Christ and His Great Commission. So, maniwala po tayo sa sinabi ng Panginoong Kristo na siya ay babalik sa mundo
natin at muling maglalaganap ang kabutihan ng ating Panginoong Kristo. Huwag tayong matakot na habang buhay ay kasamaan lamang ang siyang lumalaganap dahil nakikita naman natin ngayon ng mga pangyayari sa buong mundo, sa mundo natin, hindi lang sa bansang Pilipinas kundi sa kahit saang lupalop ng mundo. Makikita natin na mostly kasamaan na siyang lumalaganap na puro krimen or mga masasamang bagay yung nababalitaan natin. Hindi siya magtatagal dahil paparating na nga ang Panginoon sa Kristo at tutuparin niya ang kanyang sinabi na siya ang maghahari sa buong mundo. So, pag dumating ng Panginoon sa Kristo, inaasahan natin na kabutihan lamang ang siyang mananaig. Sa discussion naman po, what will happen to the world as the nation are being discipled with becoming obedient to Christ? So, naisip ko po na once na ang buong mundo ay sinasamba na ang Panginoon Kristo, wala ng Antichrist, lahat ng tao ay magkakaroon ng mabubuting asal, mabubuting puso, at walang masasamang mangyayari sa buong mundo natin. Walang krimen or anything na masamang mangyayari sa mundo natin dahil once nakabutihan lamang ang nananaig sa ating puso, maghawa-awa na yan na puro kabutihan lamang ang may papasa-pasa natin sa lahat ng tao. At ayun naman ang gusto ng Panginoong Kristo na sumunod sa Kanya and mag-disciple tayo sa ating mundo. And ayun lamang po. Salamat po sa panonood. That's all po. Thank you.